Impeachment complaint kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mabigat nga ba ang pinagbasihan ng mga akusasyon? Talaga ba mabigat, mga kababayan ko, ang akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Ito ang mainit na balita. Sabay-sabay natin pakinggan, mga kababayan ko. Busisiin ang dapat busisiin, mga kababayan, at dapat nating malaman, mga kapatid. Ito, pakinggan natin. Nasa Kamara kaunaw ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Uy, teka lang, naglalag ako. Bakit ganon? Isinampa na sa Kamara kaunaw ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House correspondent Marian Enriquez. Marian, anong basihan ng sinampang impeachment complaint? Ito, mga kababayan ko, may basihan ba ang impeachment complaint na sinampa kay PBBM, mga kababayan ko? Jiggy, may iba't ibang grounds nga na nakasaad sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na isinampa nga kaninang umaga ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang nga doon sa grounds for impeachment ang umunoy pag-utos ng Pangulo na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano daw? Ayoko na. Is that a betrayal of public trust, mga kababayan ko? Yung isuko ni Presidente Bongbong Marcos daw, si Pangulong Duterte? Ano to? Kalokohan? Nakakaloko. Imagine ninyo, ipapa-impeach nyo si PBBM ng ganyan yung grounds? Is this a joke? Ano ba? Sino ba nagpakulong kay Pangulong Duterte, mga kababayan ko? Di ba si Sunny Trillanes? Ano to? Alak ng teteng, oo, dahil pala sa ICC, mga kababayan, nakakaloko naman. Ano ba yan? Diyos ko po. Nako! Sa International Criminal Court o ICC, pati na rin yung umano'y drug addiction ng Pangulo. Alam mo yung mga ina DDS to? Promise. Promise. DDS to, mga kababayan. Pagpapakulong daw kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Fake news yan. Hindi si PBBM ang nagpakulong. Si Trillanes at ang Magdalo. Mga kababayan. Second, napatunayan bang addict si PBBM? Di ba? Tama ba ako doon? Nakakatawa. Ay naku, Diyos ko, ano ba naman mga to? Wala bang mabigat na bearing na nagsasampa ng kaso? Ano ba naman yan? Mga bobo talaga tong mga DDS na to. Di ba? Bobo? Ang sarap tumawa. Diyos ko, nakakaaliw kayo. Sa gabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint Jiggy, yung pagkabigo raw ni Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o Ayoko na! Diyos ko po! Ano to? Diyos ko naman! Wala bang ano? Wala bang mga magaling-galing? Di ba? Pagpapakulong kay Duterte.
Adik daw si PBBM. Di ba? Mga kababayan ko, ngayon naman si PBBM daw sangkot sa flood control. Uulitin ko mga kababayan ko yung mga dahilan nila. Pinakulong daw si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan ko. O, tapos sumunod naman mga kababayan, adik daw si PBBM. O, mga kababayan ko. Ano yung sumunod mga kapatid na pinupuno-complain nila? Sangkot daw si PBBM sa flood control. Sino nga ba yung sangkot sa flood control? Eh, di ba yung naghain ng impeachment complaint? Ay, sakit na. Ang sakit nyo sa ulo. Tuloy. ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. Ano ba yan? Ito ang bahagi ng pahayag ni na Attorney De Jesus at Congressman Nisay. No one, not even the president, is above the law. Ang galing nitong DDS na to, no? No one, even the president, can above the law. Diyos ko. Papailan mo si Bongbong Marcos ng impeachment, number 1, is the president ang may hawak ng flood control? Sagot, mga kababayan ko, no. Mga kababayan ko, sino ang may malapit sa flood control? Pinsan. Mga kababayan, sino ba? Mga kababayan ko, yung bumuo ng ICI, si Presidente. Bakit? Independent commission upang makasuhan ang dapat kasuhan. Oh, yan yun. Tuloy. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Mapanagot ang dapat mapanagot. Correct. Sir, sorry to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Ano? For some, it might be laughable. For some, it might be trivial. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. At Marian, anong background ni na Attorney De Jesus at Congressman Nisay? Si Congressman Nisay, mga kababayan ko, is a part ng isang party list. Jiggy, 20 taon na ngang nagpa-practice bilang isang litigation lawyer itong si Attorney De Jesus at napag-alaman naman natin na isang contractor ang nag-endorso ng naturang complaint na si Congressman Nisay. Contractor ang linte ko. Pagmamayari niya yung kumpanyang JVN Construction and Trading at isa nga siya dun sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder at graft ng ICI dahil nga dun sa pagtanggap ng government contracts habang nakaupo siya sa pwesto. Ayan, mga kababayan ko, klaro. Ayan na, klaro na yan Sabi ko naman sa inyo, mga kababayan ko Alam mo, I think this si Congressman Nisay no choice. I think no choice na to. Kasi contractor Bawal nga yun, number 1. 'Di ba? Dapat hindi ka part ng mga ganyan. Siguro, marahil itong ICI, pinag-initan din niya dahil itong ICI, mga kababayan ko, malakas ang mga naihain at isasampang kaso sa mga kontraktor. No? Yung mga yap nga 'di ba? Malapit na. Pinagpapailan ng kaso. Si Nisay, marahil malapit din mapailan ng kaso, mga kababayan. Oo. Malapit din. Nagtataka naman ako, mga kababayan ko, ikaw na kontraktor, magfa-file ka ng kaso for impeachment. Ano tawag doon? Revenge, mga kababayan. Okay lang sana kung mga labor union kaso hindi naman labor union yung magpa-file. Mga kababayan ko, kontraktor. Saan ka makakitang kontraktor magpa-file ng impeachment complaint laban kay Presidente Bongbong Marcos? Mga kababayan, di ba? Ikaw na nagkasala, ikaw pa tong magpa-file. Marian, ano naman ang reaksyon ng mga House leaders sa sinampang reklamo laban sa Pangulo?
Jiggy, para kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, kaduda-duda umano itong motibo ni De Jesus. Siya rin daw kasi yung abogadong nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong, kaugnay nga dun sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi rin daw ito ang parehong grupo na lumapit sa kanya noon para nga sa planong impeachment complaint. At So parang gusto nila palabasin, mga kababayan ko, itong si contractor at si lawyer, mga kababayan, ay gawa-gawa lang at puppet lang ng palas. Mga kababayan ko. Yun ang gusto nila palabasin sa kwento. No, nito ni Egay, mga kababayan ko. dagdag pa nga ni Erice, malaki yung tsansang ma-dismiss agad ang naturang reklamo dahil sa lack of form and substance. Okay, lack of form and substance. Hindi naman yan katulad ng ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Which is malayo yung there is a biggest difference between doon sa ni Sara Duterte. Si Sara Duterte talaga, mga kababayan ko, there is a lack of evidence na magdidiin sa kanya. Itong mga substance na sinasabi dito, yung ebidensya, tama ba, malakas ba o ganito ba, mga kababayan ko, whatsoever, malakas ba yung laban ng pinag-file nilang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos? Malaki ba yung chances na ma-impeach, mga kababayan ko? Like Congressman Erice said, mga kababayan ko, there is no lack of evidence. Walang sapat na basihan itong ebidensya na hinihain nitong abogado at ng isang contractor, mga kababayan ko, sa impeachment ni Pangulo. Number 1, si PBBM ba nagpapakulong kay Digong sa ICC? No. That is the former Senator Antonio Sani Trillanes. Sagutin ng taong bayan, madaling-madali at kilalang kilala. Number 2, mga kababayan ko, si PBBM ba nagdodroga? Walang ebidensya, walang magpapatunay, mga kababayan ko, at hindi nagsashabu o gumagamit ng methamphetamine ang ating presidente. Mga kababayan ko, walang nagsasabi, walang nagpakayang patunayan, mga kababayan ko. Number 3, mga kababayan ko, betrayal of public trust yung sinasabi nila tungkol dun sa ICI, pinag-initan nito. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Ikaw ng kontrakto na pinatawag sa ICI, pinailan mo ng kaso, dinamay mo pa ang presidente. Diba, mga kababayan? Bakit pa binuo? Kung sino pa yung tao, kung sino pa yung presidente na nagsasabi na pinapakulong yung mga dapat makulong, ito pang mga dapat makulong ang nagpapa-impeach sa kanya. Totoo yung sinasabi natin. Mga kababayan ko, totoo yung sinasabi natin dito. Nagagawa sila ng paraan. Gagawa ng paraan niyang mga yan upang, makinig kayo, upang yang mga tao na yan, mga kababayan, yang mga tao na yan ay magawa nila ang dapat nilang magawa. Ilulubog nila si Presidente Bongbong Marcos, iaangat nila si Sara Duterte upang mapawalang bisa ang kanilang mga isasampang kaso. Tandaan ninyo, pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko alam kung may magpapatuloy pa ng laban na ito. This is a long-term battle. Mga kababayan, long-term battle ito. Hindi ito biro. Hindi ito birong laban sa pagitan ng mga magnanakaw at mga matitinong Pilipino. Hindi ito basta-basta. Mga kababayan ko, kita nyo yung motibo nila. Kahit tatanga yung narrative nila, walang lack of evidence, mga kababayan ko, sa kanila, ganadong-ganado sila. Because of what? Mga kababayan, dahil ano? Kasi gusto nilang matakasan yung kanilang pagkakasala sa pondo at pera ng taong bayan. Yan ang ginagamit nila ngayon. Mga kababayan ko, kaya gusto nila ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nilang ilaglag si PBBM. Inunahan nila yung impeachment ni Sara Duterte dahil ayaw nila na ma-impeach si Sara. Alam nyo, mga kababayan ko, wala na kasing pupuntahan itong si Sara Duterte. Alam nyo po kung bakit, mga kababayan ko. Pagdating ho ng 2028, wala akong botong makukuha to. Ayaw sa kanya ng kakamping. Ayaw sa kanya ng mga Esconyan, mga kababayan ko. Ayaw sa kanya ng mga pula. We are the majority. We have the 1/3 ng boto plus the silent majority. Mga kababayan ko,
Walang pupuntahan itong si Sara Duterte pagdating ng 2028. The only way na ang mga pagpalakas sila is to impeach President Bongbong Marcos. The only way na magpalakas ang kampo nila is to impeach the president. The only way na makatakas itong mga to, mga taga-suporta niya ng mga nangungulimbat ng pera sa bayan, is iangat si Sara Duterte to clear all those case ng mga kasong ipapile sa kanila. Yan ang pinaka problema. Mga kababayan ko. Yan po ang nagiging sistema. Masalimuot, mga kapatid. Biruin mo, contractor ka na, magpa-file ka ng case impeachment against the president. Mga kababayan ko, kahit walang lack of evidence, mga kapatid, susubukan yung i-penetrate na mapababa si Pangulong Bongbong Marcos dahil alam ninyong may tulog kayo pagdating ng araw. Huli kayo, mga magnanakaw. Bakit ba ginagawa ni PBBM to? Bakit ba ginagawa ni President Bongbong Marcos to? Kasi kahit tumayo siya ng 6 na taon o mag-extend pa siya ng 6 na taon sa pwesto kung may magnanakaw sa Pilipinas, hindi tayo uunlad sa bansa natin. Bakit inumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung paglilinis ng bansa natin ngayon? Mga kababayan ko, dahil nung nakita niya, na-discover niya na may kalukuhan dito sa loob ng Kongreso at ito ang nangyayari sa ating bayan na kahit paangatin niya ng paangatin ng bansa natin, bigyan ng trabaho, mga kababayan ko, ang Pilipino, hindi umaangat ang buhay natin because of what? Because there is an corruption. Kailangan natin sugpuin yung corruption kung gusto natin guminhawa ang buhay natin. Kailangan natin tapusin ang korupsyon gaya ng ginawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore kung paano niya sinugpo yung korupsyon sa Singapore, mga kababayan ko, at umangat ang bansa nila at nagpatuloy na mamayagpag. I remember the day sa isang textbook. I remember that the words from the textbook na binabasa ko sa Bagong Lipunan. Sabi niya doon, mga kababayan ko, hindi uusad ang bansang Pilipinas kung tayo mismo ay naghihilang pababa. Ano yung ibig sabihin na naghihilang pababa, mga kababayan ko, sa Bagong Lipunan? Yun yung mga korap. Then I understand kung bakit, mga kababayan. Yung mga korap na politiko na nanghihila pababa sa ating bayan. At habang hinihila tayo ng mga politiko na yan, pababa tayo ng pababa, mga kababayan ko, tayo'y bumulubog ng mga Pilipino. Habang sila umaangat, mga kababayan ko. Habang tayo'y binabaha, habang tayo ay naghihirap, habang tayo nagbabayad ng buwis, sila kumakain ng masasarap, kumakain sa hapag habang ang isang Pilipino ay sapat na nga ba sa 500 pisong Noche Buena. Habang ang mga mayayaman nagpakandayaman. Yan ang napansin ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga nabuo yung bagong Pilipinas. Bawal ang kurap, bawal ang naghahari-harian, bawal ang magnanakaw. That is the first 3 words na narinig ko sa kanyang sinabi. And this is the bagong Pilipinas. Paano tayo makakarating doon? Paano tayo makakapunta doon? Paano natin maaabot yung dapat natin maabot sa ating bansa, mga kababayan ko? Kung hindi natin pagdadanasan ito. Hindi tayo makakatagos sa masarap na pamumuhay kung hindi natin lalabanan at hindi natin dadaanan ang butas ng karayom upang labanan ang mga kurap sa bansa natin. Hindi natin mapagtatagumpayan yung matatamasa natin na magandang buhay kung hindi natin matatapos yung mga kurap sa bansa natin. Kung hindi natin mabibisto, ilalantad ang mga mukha ng at hindi natin matatanggal. Sabi nga nung isang presidente ng US, I remember, George W. Bush, mga kababayan ko. Tinanong siya, mga kababayan ko, sino ang pinakamayaman na bansa? Bago pinatanongin ng pinakamayaman na tao. Sabi niya, Philippines. Mga kababayan ko. And who is the richest man in the world? Sabi nga nun, Ferdinand Marcos Jr. Senior. Sorry. Diba? Imagine niyo yun. Sa sobrang dami ng Pilipinas. Hindi maubos-ubos ang pera natin. Kasi bakit? Kasi sobrang dami ng kurap. Kahit marami ang pera ang Pilipinas, marami ang kurap sa bansa natin. Ang problema, hindi uusad ang bansa natin hanggat nandiyan sila. Huwag kayong magalit kay President Bongbong Marcos. Kaya nga tayo nagsasalita dito eh. Kaya nga ako tumatayo eh. Kaya ako nag-iingay dito eh. Kaya ako gusto kong paabot to eh. Kasi ayoko nang danasin ng anak ko. Gusto nyo bang danasin ng anak nyo? Gusto nyo bang danasin ng mga apo ninyo?
yung paghihirap na dadanasin nila? Mga kababayan ko, gusto nyo bang danasin? Gusto nyo bang ipatikim sa mga henerasyon natin yung hirap, yung utang ng mga magnanakaw na ito? Gusto nyo ba na ibigay, ipamana yung utang na hindi naman tayo nakinabang? Kung ayaw ninyo, pues magsama-sama tayo. Suportahan mo si Pangulo. Diba? Kung ayaw mo ng ganito sistema, gusto mo matapos itong korupsyon sa bansa natin, pues halika, suportahan mo si Pangulo. Tumayo ka, manindigan ka. Labanan natin yung mga korap na opisyal ng bansa natin. At yung mga opisyal ng bansa natin nagtatago sa likod ng mga korap. Batikusin natin. Kalampagin natin yung mga taong umaabogado sa mga taong nagnanakaw sa bansa natin. Yung mga umaabuso. Mga kababayan, kung ayaw mong manahin niya ng henerasyon mo, kung ayaw mong manahin niya ng mga susunod na henerasyon ng pamilya mo, ngayon pa lang makibaka na tayo. Ngayon pa lang lumaban na tayo. This is a long-term battle sa mga thief, sa mga magnanakaw. This is a long-term battle. Laban natin ito. I am a Filipino. Ayokong danasin ng pamilya ko to. Mga kababayan. I remember the words of President Bongbong Marcos. I remember the words from President Bongbong Marcos. Balikan lang natin yung kampanya. No? Because I'm tired. Pagod na rin ako eh. Pagod na tayo. So, mga tang Pilipinas, naalala ko lang sinabi ni PBBM. No? Tinanong siya ni Thinking Pinoy, Bongbong Marcos ka na eh. Kahit hindi ka magtrabaho, mayaman ka na eh. Sabi ni Thinking Pinoy, naalala nyo? And President Bongbong Marcos said kay Thinking Pinoy, number 1 na sinabi niya, nakikita niya yung paghihirap natin. Nakikita niya yung paghihirap ng Pilipinas. Nakikita niya yung paghihirap ng Pilipino. Nakikita niya yung paghihirap ng mga bata. Mano man lang maibigay niya yung 6 na taon ng buhay niya, makapag-serve sa Pilipinas upang ayusin ito. Alam niya yung tatahakin niya, mga kababayan. Yung susuungin niyang problema, yung haharapin niya, siya ipadadapain. Imagine nyo, mga kababayan ko, the president is 62, if I'm not mistaken. 62 si Presidente Bongbong Marcos ngayon, o 63. Senior citizen na yung tao. Pero 6 na taon ng buhay niya, binubugbog siya. Mga kababayan ko. Tapos ganyan pagagawin sa kanya. Ang tanging hangad lang ng matanda para sa bansa natin, ayusin tayo. Ang tanging gusto lang naman ni Presidente Bongbong Marcos yung maayos yung bansa natin. Labanan itong mga korupsyon na ito. Kasi naniniwala siya, noon sa bagong lipunan, walang nagnanakaw. Mga kababayan ko, nung nawala yung bagong lipunan sa bansa natin, talamak ang pagnanakaw. Bumalik yung bagong lipunan. Ang pangalan ay Bagong Pilipinas. Isa sa proyekto nito, tanggalin ng mga magnanakaw. Kaya tama yung landas sa tinatahak natin. Tama yung landas sa tinatahak ng Pangulong Bongbong Marcos. Sorry, 68. Thank you very much for correcting, Ma'am Norma. 68 years old na si Presidente Bongbong Marcos. 2 years na lang, 70 na siya. Retirement. Imagine, mga kababayan ko, a 68 years old man love his country. Especially, yung mga tao naniniwala sa kanya, tayo. Mahal natin yun. I love the president so much. Because I really appreciated
kung ano yung mga project niya na nagbebenepisyo Pilipino. Tumingin ka sa elementarya ngayon. Tumingin ka sa mga kadiwa ngayon. Tumingin ka anong nangyari sa palengke, ba't bumababa ang ating bilihin. Tumingin ka sa mga susunod na araw, may bagong gas reserve na natuklasan ng gobyerno natin. Tumingin ka sa AFP, tumingin ka sa kalsada ngayon kung gaano dinidisiplina ang tao. Tignan mo lahat na nangyayari sa bansa natin. And sabihin mo ngayon kay Presidente Bongbong Marcos, i-impeach kita. Hindi. Pero tignan mo yung mga bumabatikos sa kanya ngayon. Tingnan mo yung bumabati ko sa kanya. Yung inupo natin noong 2022 na ikalawang Pangulo, anong ginagawa sa bansa natin? Paninira sa ibang bansa, destabilization, mga kababayan ko, uunahin pa yung patutsyada sa gobyerno. Diba? Mga kababayan, nakita nyo? Nakita nyo yung epekto? Nakita nyo yung epekto, ang ibig sabihin ko dito, nakita nyo yung walang kwentang tao sa may kwentang tao. Nakita nyo yung future natin na may pinatutunguhan ng bagong Pilipinas sa walang patutunguhan dito. Sa makatuwid, magkaiba ang matalino sa bobo. Mga kababayan ko, kahit bali-balik ta rin natin yan, mga kababayan ko, walang nakakahigit kay Ferdinand Marcos Jr. Tandaan ninyo, mga kababayan. Kaya sa lahat po ng mga bumabati ko sa kanya, lahat na magpa-file ng impeachment sa kanya, handa po akong maipagbanggaan sa inyo. Oras na batikusin nyo ang presidente ko. Huwag niyong babastusin to. Marami nang ginawa sa Pilipinas to. Dapat ang ipa-impeach ninyo yung ikalawang Pangulo na walang ginawa sa Pilipinas kundi tumunganga, mag-out of the country, manira sa ibang bansa. Mga kababayan, magising po kayo sa mga magpapa-impeach ng mga Pilipino. Wag po kayong magtanga-tangahan sa bansa natin. Hindi po uso ang bobo sa Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat.